Ay, ayan na nga. Magandang araw sa inyo. It's Monday and tapos na po ang weekend. Ay sila natin tong camera natin. Yan. So, simula na naman ng Batatan. So, naisip ko lang na magkape ngayon dito sa may BGC gamit ang ating scooter. Iba din kasi pagka nag-scooter compare sa motor. Pag motor hirap-hirapan ng paradahan. Diba? At least ito, madali. Bit-bit mo lang hanggang yung kahit hanggang loob ng mall, bit-bit mo. Pag-usapan lang natin yung interview ni Kibuloy kay Pangulong Duterte. Totoo ba na nagpahaging si Pangulong Duterte na i-endorse na si Yorme? Hindi natin alam. Pag-usapan natin yan. Pero bago yun, ang isa sa mga napansin ko doon, talagang ang tao talaga, pag ang isang tao may passion siya sa something, ito talaga masasabi natin, kitang-kita sa kanya. Yung passion niya si Pangulong Duterte is talagang laban sa droga. Isipin mo mula nung nagsimula siya sa kanyang administrasyon hanggang ngayon, yun talaga ang bukang bibig niya. Nagbanggit pa siya ng mga ilang general na talagang na sangkot sa droga, di ba? Tatawa lang ako kasi isa sa mga nabanggit niya doon. Yung nagdodroga daw gumaganon-ganon. Tatawa ako Para kasing natatawa din siya na parang yung droga gumaganon-ganon tapos nangangayayat daw. Yung biglang payat. Alam na this, di ba? Yung biglang pumapayat. Biglang pumayat, yung mga ganon, at saka buyoy-buyoy, magsalita. Yung alam mo no, ganon. Alam mo yung ganon, alam mo. Ganon. Kasi nga, talagang pag ganon daw, pag ang isang tao ay addictus na talaga. Gusto kong makita yung mahangin. Gusto kong makita yung itsura ni Kibuloy. Sigurado naman ako nag-uusap sila privately kung sino yung sa tingin nila ang advisor yun, di ba? So, tingin ko, alam na ni Kibuloy kung sino yung ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya nga, alam mo, if ever lang, endorse ni PRRD yung isa. I'm pretty sure hindi niya in-endorse yun dahil gusto niya. Dahil lang bilang ama at sinusuportahan ng kanyang anak. Ngayon pa man, for me, malaki ang value ng endorsement ni Pangulong Duterte. Sobrang laki. Talagang make or break. Pero ako, my conviction, I will follow my conviction, whatever happen. Kasi hindi naman ako boboto dahil lang sa uso, boboto dahil lang may pakinabang ko. Hindi dahil, alam mo yun, para sa bansa ko. 6 na taon ito. Imagine nyo, 6 na taon. And these 6 years, posible pa po na talagang dumaan tayo sa matinding pagsubok. Kung sabihin, dumating tayo sa pagsubok ng pagdating sa
health. Hindi na ho biro climate change, hindi na ho biro. Ibig sabihin ho niyan, continuous destruction of Earth, continuous calamities. At the same time, health issues. Alam niyo naman ang virus, hindi naman ho yan natutulog lang basta-basta. Nag-i-evolve yan. So, umiikot-ikot yan. Ibig sabihin, nagbabago yan. So, what we need is a president na active. Hindi pa pwede yung tutulog-tulog. Hindi rin pa pwede yung walang paninindigan, yung pabago-bago. Kita mo naman yung isa doon, diba? Pabago-bago ng paninindigan. Depende kung sino yung bumubulong sa kanya, yung asawa niya ba, kapatid niya ba, o yung, di ba, hindi mo alam eh. Hindi pa pwede yung gano'n. Ang kailangan natin is yung bilis kilos, aktibo. At yun na nga, isa rin sa mga nabanggit ni Pangulong Duterte doon, yung dapat daw ang susunod na Pangulo ay, marami siya nabanggit isa, mayor, sabi niya. Ako, as I've said, sa channel ko, unlike sa ibang mga channel, they would try to tell you kung ano yung masarap sa tenga ninyo. Sa akin, hindi ho ako ganun. Magpapakatotoo po tayo. Yung sinabi ni Pangulong Duterte na as mayor, ako honestly, hindi ko naman ho kagad nababasa yun na nagpapahaging siya about kay Isko. O sinasabi niya, o nagpapahiwatig siya na si Isko yun. Kahit ako maka-Isko, hindi ko kayo bibigyan ng false hope. I won't be biased in giving my opinion dahil lang gusto ko si Isko. Sasabihin ko na kagad, nagpapahaging siya na si Isko yun. Ako, sa tingin ko, it was just a pure opinion of the president saying na what we need is a mayor o naging mayor. May hinala pa nga ako na yun ay isang pahiwatig niya na yung anak niya sana, diba? So isa yun sa tingin ko. But sa tingin ko naman din napupusuan niya rin. Uy, ba't biglang dumilim? Biglang dumilim. Napupusuan niya rin naman si Yorme. Pero meron lang sigurong mga konting bagay na pumipigil. Hindi natin alam kung ano yun. Ito ba yung opinion ng kanyang pamilya at ng mga anak, hindi natin alam. But knowing the president, whenever kami nasa private noon, nag-uusap, sa tingin ko lang concerned si presidente talaga sa ating bansa. Kaya nga naidagdag niya rin, di ba? Naidagdag niya rin na napaka-importante na dapat daw abogado. Kasi kung si Isko lang yung sinasabi niyang pinaparinggan niya na gusto niya maging presidente, bakit niya hinirit yung abogado? Hindi naman ho abogado si Isko. So, wag tayo magbigay ng false hope sa ating mga kababayan. Di ba ho? Yun lang naman ho ang akin dyan. So, sa tingin ko, gusto niya abogado kasi mabilis makapag-decide. Maraming alam. Pero definitely, I don't think it's Robredo. Huwag naman. Awa naman kayo sa bayan natin. Kasi ilang beses naman niya sinabi rin yun na incompetent si Robredo. So, I don't think yung sinasabi niya si Robredo din. Di ba ho? So, pero at the same time, ang sinasabi niya pa doon sa kanyang interview ay yung merong compassion o yung empathy na tinatawag sa kapwa.
So, sa akin talaga, feeling ko lang, ito feeling ko, opinion ko lang to. Sa bawat kandidato may nakikita siyang magandang bagay. Sa bawat kandidato may nakikita siyang magandang karakter. Nagkataon lang, wala yun sa iisang kandidato. As of now. Kasi kung empathy, para sa tao, nandiyan kay Isko yun. Mayor, na kay Isko din yun. Pero abogado, hindi abogado si Isko. Diba? Ang kinagandahan lang kay Isko, ano siya, bukas siyang matuto. At mabilis siyang matuto. Kita niyo naman, yung mama, talagang basurero, nag-pedicab, tapos nakapag-aral sa Amerika. Totoong nag-aral hindi yung binigyan lang ng certificate diyan sa recto Hindi ganoon Hindi katulad ng isa Kaya sa tingin ko talaga, feeling ko naman neutral talaga si Pangulong Duterte. And sabi niya nga di ba? Paulit-ulit na ito sinasabi. If there is a compelling reason for me to endorse, maybe. But as of now, neutral siya. Ano kaya yung compelling reason? Pag feeling niya siguro, mapapahamak ang Pilipinas. Kaya nga ito, meron nakikikwento sa inyo. Kinuwento lang sa akin to. Ano sa tingin niyo, opinion niyo dito? I-comment niyo sa baba. Merong nag-comment. May nagsabi sa akin. Kita na ako. May nagsabi sa akin, uy, lumalakas si Robredo. Sabi ko, talaga? Hindi ko kasi alam kasi bangayan dito, kaliwat kanan itong mga pulahan at itong mga pulahan ng kapingkihan, kanya-kanyang bintang, hakutan. Sinasabi ng mga pula, ng mga influencer na nangahakot daw si Robredo. Sa totoo lang, hindi lang naman si Robredo nangahakot, pati din naman kayo. Kita naman natin, may mga ebidensya na naghahakot kayo. Prepared ang tao. Kesyo nilait nila yung balloons dati, pampadami daw pag nag-drone. Pero kayo din ngayon, nagbaballoons. Napaka-impokrito nito mga influencer na ito. Pag iba gumagawa, pinupuna nila, pero pag sila gumagawa, hindi nila pinupuna. Napaka-hipokrito talaga mga walang yan. Sa ngayon, sa totoo lang, hindi mo malaman kung sino yung madami at sino yung konti. Kasi pareho sila pareho. Sa kabilang kampo naman, itong mga pinkingan, ganun din ang sinasabi. Merong mga hakot, itong mga pulahan. Pinapakita nila yung mga sasakyan, mga bus. So, hindi mo talaga alam ang legit Ako, sigurado ko, organic yung case ko. Walang akutan nangyayari. Kita mo naman, wala nga naka-uniforme. Wala nga yung Kung meron man nakadamit na Isko, yun yung pinamimigay lang na t-shirt na Isko. Doon sa motorcade. Pero kukunti lang yun. Hindi katulad nung sa kanila, walang motorcade. Pagdating doon sa venue, naka-costume na lahat. Halatang hako. Diba? Nag-aagawan pa sila sa kulay. O ano ba yan? Pink ba yan? O red? Ang corny nyo talaga. Yung ganon-ganonan pa sila. Pero ito si Isko, talagang organic yung mga nagpupunta. Itong kaibigan ko na nagsabi sa akin, uy, bay, lumakas itong si Robredo. Pero sabi niya, alam mo, nakikita ko, parang good news. Sabi niya, bakit naman good news? Kasi pag lumakas si Robredo, baka maengganyo si Pangulong Duterte na mag-endorse. Diba? Kasi sigurado naman tayo, ayaw ni Pangulong Duterte na manalo si Robredo. Alam niyo kung bakit? Pag nanalo si Robredo, ang malamang, sabi, opinion nitong kaibigan natin, malamang, palalayain si De Lima, tapos sasampa ng kaso kaliwat kanan si Pangulong Duterte. Hindi lang siya, pati mga anak niya, buong pamilya niya, pati lahat siguro ng mga secretaries na may mga proyekto ay sisilipan. Kasi ugali ho nila yan. Ugali ho nila na gumante. Yung style ni Cory Aquino, instead na ayusin ng bayan, nagtayo ng
ng ahensya ng gobyerno para silipin yung ginawa ng kalaban. Alam mo yung ganong style. So feeling talaga nitong kaibigan ko na pag itong si Robredo daw ay lumakas, baka yun ang maging compelling reason ni Pangulong Duterte na mag-endorse. Ngayon, kung sino yun, hindi na natin alam yan. Bahala na akong Pangulo dyan. Ang atin lamang po atin lamang po is, ito lang sa akin. Manalangin lang tayo para hindi tayo pabayaan ng Diyos bilang bansa. At hayaan natin na, alam mo yun, bahala ho ang Diyos kung magtiwala ho tayo sa Kanya kung sino ang ibibigay niya sa atin. Ikampanya natin yung dapat natin kampanya. Pero God knows everything. Yun lang akin. Kasi sa mundo ngayon, yung kasinungalingan, lies, fake news, nandiyan na yan eh. Ihirap mo malaman ng totoo. Wala ka na ibang kakapitan. Mapa-mainstream, mapa-social media. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. But if there's one truth, ang Diyos ho nakakakita ng lahat. So yun ho yung pwede nating kapitan, pagkatiwalaan. Kung sino man ang manalo, pinahintulutan ng Panginoon yun. Di ba? Sabi nga, in all things, God works for good. So bahala na ho siya doon. Basta ho tayo magtiwala lang sa Kanyang gagawin para sa bayan natin. Although we can ask and pray na, Lord, baka naman pwedeng si Isko na lang ang maging susunod na Pangulo. Dahil ito ang nakikita namin, uunahin ang takot sa inyo. Kasi totoo naman, kitang-kita naman ho natin. Yung iba, talagang pabor sa mga ayaw ng Panginoon. Tulad ng divorce, abortion, diba? Yung iba pa nga, yung same-sex marriage, ayaw ko ng Panginoon niya. Yun ang kanilang pinapabura. Panalangin natin na wag sana yun ang manalo. At ang manalo ko ba yung uunahin ho ang takot sa Diyos bago ang ibang bagay. Grabe ho, dumidilim na. Yari tayo. By the way, ito pala yung ginagamit ko din minsan. Ay, alam problema, wala sa braso to. Pero okay ito para sa dibdib. Dito sa likod, sa spinal cord. Karami ganon. Kaya masarap mag-dinner. Unya-unya, mag-dinner tayo ha. Pero ngayon, tambay-tambay muna. Kape-kape muna. Yun lang. So, yun ang mga haganapan ngayon. Uy, by the way, naramdaman nyo ba yung lindol? Hindi ng madaling araw. Grabe ho. Anyway, ano pa ba ang ating mga pwedeng pag-usapan tungkol dito sa meron na naman lumalabas ngayon. Tatawa ko. Meron na naman Pulse Asia na lubas na survey. Ang weird lang yung timing lang niya. Nung medyo may propaganda ito mga pink na dumadami sila, biglang lalabas itong Pulse Asia na bumaba si Robredo, umangat itong si Marcos ng todo-todo. Sabi ko nga natatawa ko Pero yung date, February pa. As in, sobrang late na. Ito February 18 to 23. Sobrang late na. Ano ng petsa ngayon, diba? Pero binabalita to na mainstream. Pero yung Tangere na Manila Bulletin din yun. At saka lehitimong yun. At very independent na survey firm yun. Hindi nila binabalita. Diba na umangat si Isko at bumababa. Patuloy ang downtrend ni
Marcos. Hindi binabalita. Pero ano to, mo ito. Manila Bulletin at saka Tangere yun. Malaking kumpanya yun na lagi nilang kinakabitan tong Pulse Asia. Na alam naman natin kung sino involved dyan at kung sino ang naandyan. At yun, kilalang nasa PR team ni Marcos. Napakasinungaling talaga nito mga ito, no? Nakakatawa lang. Tapos ngayon, meron pang kumakalat naman na pinupush nila Lenny Sara tandem. Isang PDP daw na executive. Pero hindi ito official Hindi ito official statement ng PDP Remember, March 25 pa magsisimula ang PDP. So hindi ito official. Pero inaano na nila na marami na pumupunta daw kay Robredo. Ito isang tao lang na namumuliti ka siguro dahil sa lugar nila, kailangan niyang kumapit. Sinasabi na kagad PDP. Hindi ho PDP yan. Isang tao lang yan. Personal opinion niya lang yan. It's not official. Anyway, kita-kita ho ulit tayo mamaya. Lobat na ako. Kita-kita ho ulit tayo mamaya sa ating live, Banat by Live, 12:30. So, pag-usapan natin ang mga kaganapan pa ngayong araw na ito. Okay, Banat by Live, 12:30, weekdays. Salamat. God bless po. At God first.